Huliin mo siya dyan. Wang Datu, wala kang silbi kahit tumakbo pa ako. Ako'y isang batang estudyante na bagong graduate. Mas malinis pa ang mukha ko. Saan pa ako may pera? Ikaw. Huliin mo siya agad. Huwag mong hayaang makatakas siya. Ay, huwag kang tumakbo, maniwala ka ba na babasagin ko ang iyong sirang tindahan? Utang ng aking amain sa iyo ang kanyang sugal. Nakareport na ako sa pulis. Kung may lakas ka, hintayin mo ang pulis. Makatakas ka sa unang araw. Pero hindi sa ika-15 araw. Akala mo ba talagang natatakot ako sa iyo? Kung may lakas ka, huwag kang umalis ah. Sa wakas umalis na. Maaari bang magtanong, Senior? Senior, maaari bang magtanong kung may tubig? Paano nakapasok ang taong ito? Naglalaro ng cosplay sa gitna ng gabi. Kumuha ka na lang. Kumuha ka na lang 11. Haha. Tiniklop ito. Tiniklop. Maraming salamat sa inuming ibinigay ng nakatatanda. Kapag tinawag mong nakatatanda, kailangan mo ring magbayad ng 20 piso. Sapat na ba ito? Wow, may nagbabayad pa gamit ang purong pilak. Ay, sapat na ang isang kapatid namin dito. Maaari bang kumuha pa ng ilang bote ng tubig ang nakatatanda at nakababata? Kunin mo, sapat na iyan. Ah! Nasaan ang tubig? Nasa imbakan na. Pasensya na sa ganitong mababang kalidad na bagay, nakatatanda. Imbakan. Grabe, ang kahanga-hanga naman ito. Tinawag ng mga kamag-anak. Paalam, mga nakababata. Nawawala ang storage ring. Hahaha. Ang aking supermarket ay konektado sa mundo ng mga Diyos. Tumingin ka lang. Ito, tatanggapin mo ba? Maganda ang kalidad nito. Malinaw ang mga guhit. Natural ang patina. Ayon sa kasalukuyang presyo sa merkado, 2,000. Hindi nagbabago ang presyo. Nabenta. 8 bote ng tubig kapalit ng 4,000. Sulit ang negosyong ito. Ang pangalan ko ay Aoyang Xiaoheng. Kung sakaling meron pang ganitong lumang gamit, tumawag lang sa akin. Maaaring pag-usapan ang presyo. Mayroon bang pagkain na makakabusog ang nakatatanda? Ako po ay 3 araw nang hindi nakakain ng kanin at uhaw. Beef noodle soup na pinirito sa toyo. Kainin habang mainit, busugin ka. Tunay na oras ng pagkain. Pansit na baka sa sarsa. Tunay na oras ng pagkain, pansit na baka sa sarsa. Tunay na oras. Ang pangalan ko ay Li Zenzhen. Ano ang pangalan mo? Xiao Bichen. Paano ka nakarating dito? Ako ay nagmula sa Xiao Family Village sa ilalim ng Tiangong Pavilion. Ang aming angkan ay isang kilalang pamilya ng mga tagagawa ng kagamitan. Ngunit dahil sa pagkapahamak sa mga nakatatandang miyembro ng lupon,
Kami ay inakusahan na may problema ang mga pangunahing kagamitan na aming ibinigay, na nagdulot ng pagkatalo sa mga labanan sa harapan. Ang aming angkan ay nakatali sa ilalim ng kontrol ng Tiangong Pavilion sa loob ng halos 1 taon. Nawala na ang aming supply ng pagkain. Ang mga kamag-anak ay halos hindi na makakain. Ako ay nahulog sa isang ipinagbabawal na lugar. Dito ako hindi sinasadyang pumasok. Kulang kayo sa pagkain. Maraming mga bata at matatanda sa inyong lahi ang hindi nakakakain ng maayos sa loob ng maraming araw. Hindi ko kayang tumulong sa inyong pagkakulong. Mayroon akong pagkain. 1,000 sako ng bigas. Kaya ba itong ilagay? Kaya. Kung tunay na makakatulong ang nakatatanda, ang buong nayon ng Xiao ay magpapasalamat ng buong puso sa malaking kabutihan. Ang dami ng mga yaman na ito. Ayos na, ayos na. Ngayon ay talagang aangat na tayo. Sapat na ang mga ito. Kung hindi pa rin sapat, mayroon pa akong isang koleksyon na puyuandan. Itago mo ang mga pil na iyon. Kukunin ko ang mga ito. Bumalik ka bukas para sa mga kalakal. Tinitiyak kong masisiyahan ka. Salamat sa malaking tulong, Gianli. Li, paalam. Ha 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 ha. Kamusta na ang tunay na pera na inihanda ni Li? Huwag mong sabihing wala ka na namang pera. Si Zhao Fugi ang aking stepfather. Anong kinalaman ko sa utang niya? Hanapin mo siya. Saan ako kukuha ng pera para sa kanya? Kayang-kaya kong hanapin siya. Hindi ko na kailangan pang bantayan ka. Huwag nang magpaligoy-ligoy, ibigay mo na ang pera. Baka pumunta ka sa bahay niya at tingnan. Sino sabi, baka makahanap ka ng impormasyon tungkol sa kanya. Dapat hanapin ang may-ari ng utang, hindi ba? Huwag mo akong turuan kung paano magtrabaho. Bilisan mo ang pagbabayad. Kung hindi, may mangyayari sa'yo. Kahit ibenta mo ako, hindi mo kayang magbigay ng ganitong halaga. Kung hindi, baka ngayon na lang ako makasaksak ng ilang tao. Isara mo ng ilang taon. Tungkol sa mga utang na iyon, maghanap ka ng paraan. Anong ginagawa mo? Ilagay mo ang kutsilyo. May mga bagay tayong dapat pag-usapan. Mayroon akong 1 piraso ng lumang jade na pamana. Bigyan mo ako ng oras. Hayaan mong ibenta ko ang jade pendant para makakuha ng pera. Ano sa tingin mo? Masyado kang matigas, bibigyan kita ng 2 araw pa. 2 araw lang kung hindi ka makakapagbigay ng pera. Huwag mong sisihin ako kung magiging masungit ako. Ginoong Ouyang, mayroon akong jade pendant na gusto kong ipakita sa iyo. Ito ang jade pendant na ito. Maari mo bang itanong kung saan nanggaling ang jade pendant na ito? Apo na ang pinagmulan nito, tingnan mo kung magkano ang halaga nito. 4,000 lang. 200,000. Ang halaga nitong jade pendant ay ganoon kalaki. Nabili na. Xiao Bichen. Kumusta ka? Nasalubong ng mga halimaw sa pinagbabawal na lugar. Wala akong sakit, konting sugat lang ito. Huwag mag-alala. Ako lang ang makakapasok dito. Pupunta ako para kumuha ng gamot. Hindi na kailangan. Kailangan kong bumalik agad na may pagkain. Sige, sumunod ka sa akin. Napakaraming pinong bigas. Maraming salamat, Gianli. Li, ang iyong jade pendant ay may mataas na halaga. Kung kailangan mo pa ng anuman, sabihin mo lang. Sapat na ito. Walang ganitong kalaking halaga ang Tianqing Pavilion. Yisa the way, ang mga kagamitan ninyo, magagamit ba ng mga mortal? Yung mga pangdepensa lang. Ang mga karaniwang tao ay walang espiritual na kapangyarihan.
hindi makapagpatakbo ng mga karaniwang kagamitan. Ngunit, ito ay isang kagamitan sa depensa na aking ginawa noong ako'y alagad pa. Maaaring ibalik ang atake ng mga nag-aaral sa ilalim ng pundasyon. Hindi kailangan ng espiritual na kapangyarihan upang patakbuhin. Pisikal at mahika. O hindi, ang mga suntok at atake ng mahika ay maaaring ibalik. Lahat pwedeng gamitin. Para lang sa mga below foundation. Sapat na yan, gusto mo pang palitan. Pwede pa bang palitan ng pinong bigas? Walang problema, may harina at bottled water pa dyan. Kunin mo na lahat. Mimi. Mimi. Salamat, Senior. Sa hinaharap, tiyak na may malaking gantimpala. Sa mundong ito, wag nang pag-usapan ang mga cultivator na nagtatayo ng pundasyon. Wala man lang kahit isang nag-aalaga ng key. Wang dadao. Sa susunod na mga haskang galawin ako, hindi mo na ako makakayanan. Oh, Brother Scar, napakaaga mong dumating para alagaan ang negosyo. 2 araw na ang nakalipas. Kailan mo babayaran ang pera? Tingin mo ba kaya kong magbayad ng 30 milyon? Bigla kong napaisip, totoo bang may utang si Zhao Fugi ng 30 milyon? Baka naman kayo ang nagsasabi ng sobra. Sasabihin namin kung magkano lang talaga. Kung hindi ka magbabayad, babasagin ko ang sirang tindahan mo ngayon. Binasag na namin, nakareport na ako sa pulis. Kung masira, kayo ang magbabayad. Kailangan mo pang pumasok at magdusa sa kulungan. Magsusumbong ka pa ba? Marunong ka ng mahika. Lahat ng lumalaban ay nakahanay at handang sumugod. Nasaan ang pera ni Wang Dadao? Utang ito ni Zhao Fugi. Kayo na lang ang humingi sa kanya. Wala akong ibabayad para sa kanya. Pero kung mahahanap mo siya, bigyan kita ng 20,000 piso, ayos ba? Sobrang nakakatakot nitong babae na ito. Sige, hintayin mo lang. Totoo ngang hindi ako niloko ni Xiao Bichen. Ang galing talaga niya. Ang bracelet ni Xiao Bichen ang nagsalba sa akin. Huwag nating hayaang gutumin ang God of Wealth. Kailangan agad mag-replenish. Magdagdag ng 2,000 sako ng pinong bigas. 1,000 sako ng harina, 500 kahon ng bottled water. 200 kahon ng instant noodles. Ang mga ito ay matibay sa pagtago. Boss Wang, mag-order ako ng 2,000 sako ng pinong bigas. 1,000 sako ng harina. Ayon sa nakasanayang paraan, ihahatid sa bahay. Ngayon na. Maraming tao sa kabila. Malaki ang mundo. Ang pagkain ang pinakamahalaga. Ngayon, maganda ang pagkakataon. Monopolyo sa mga materyales ng paglikha. Ako ang boss. Pagtutulungan ng dalawang mundo. Malapit na tayong umunlad at yumaman. Hihi! Narito na sa likod ng tindahan para mag-unload. Darating na ako. Nanay, gutom ako. Konting tiis pa. Pumunta si Kuya Bichen para maghanap ng makakain. Babalik din agad. Leader, naghihintay tayo dito, tama ba? 1 taon na ang nakalipas sa Tiangongje. Wala man lang isang butil ng bigas. Kung magpapatuloy pa ito, magugutom ang matatanda at mga bata. Baka pwede tayong sumali sa Fengqingje. Alam ko, lahat tayo ay naghihirap. Pero ang buong angkan namin sa Xiao Village ay tapat sa Tiangongji magpahanggang ngayon. Ang pag-akyat sa kalaban ay isang malaking kasalanan. Malaking kasalanan.
Nang siniraan ng Tian Gongje ang aming mga kasangkapang pang-espiritu, hindi nila inalintana ang nakaraan. Kitang-kita na ginagamit lang nila kami bilang scapegoat. Matagal nang nakipag-ugnayan ang Wind King Je. Sabi nila, basta't willing kaming dalhin ang aming mga kasangkapang pang-espiritu at lumipat. Hindi sila mananagot, kundi nagbibigay pa ng pagkain at lupa. Narinig ko na mas 10 beses ang benepisyo sa Fengking Pavilion kaysa sa Tiangong Pavilion. Tumahimik kayo. Ang daan ng Xiaoja Village ay nakaugat sa Tiangong Pavilion sa loob ng 100 taon. Bumagsak sa sekta. Huwag nang pag-usapan ang bagay na ito muli. Ano ang gagawin sa mga pagkain? Hindi naman pwedeng hayaan na magutom ang lahat. Bumalik na ako, pinuno. Bichen, nasugatan ka. May nahanap ka bang makakain? Sa mundo ng mga kagamitan, kakaunti ang mga halaman. Walang nahanap na mga ligaw na prutas at gulay. Walang nahanap na ligaw na prutas. Pero dinala ko ito. Ito ay pinong bigas. Ganito kakinang at linaw ang bigas. Bichen, saan mo nakuha ito? Hinabol ako ng halimaw. Nagsalisi ako sa isang lugar na bawal. Nakasalubong ko ang isang babaeng may-ari ng tindahan. Maaari niyang iligtas ang ating buong angkan. Mayroon siyang pagkain na walang katapusan. Totoo bang walang katapusang pagkain? Bichen. Totoo ba ang sinasabi mo? Bichen. Paano magkakaroon ng pagkain na walang katapusan sa mundong ito? Ano bang kondisyon ng babaeng may-ari para makuha ito? Sobrang dami natin. Itong kaunting bigas, hindi sapat para sa atin. Huwag mag-alala, tiyo. Pinahintulutan ako ng may-ari na kumuha ng 1,000 sako ng bigas para masolusyonan ang agarang pangangailangan. 1,000 sako. Hindi ako nagkakamali, di ba? Sampalin mo ako. Totoo ba ito? 1,000 bag. Yung babaeng may-ari ay may tindahan. May iba't ibang kakaibang bagay sa loob. Walang limitasyon sa pagkain. Maaari kaming makipagpalitan ng mga bagay. Basta't sa tingin ng may-ari ay sulit ito. Ang aming mga pilak na ingot, espiritu ng bato, at mga artifact ay maaaring ipagpalit. Maaasahan ba ang babaeng may-ari sa Bichen? Malinis ang kanyang puso. Hindi niya ako pinabayaan. Ha. Bichen, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng ganitong pagkakataon. Hindi ako pababayaan ng langit para sa angkan ng mga ksiyao. May mata ang langit. Pinong bigas. Talagang bigas ito. Palitan ng bagay. Palitan ng bagay. Palitan ng bagay. Talagang may ipon pa ang ating angkan. Palitan ng marami. Anong bagay ito at saan ito galing? Nakakabahala, dito nga ito nahulog. Bakit hindi na ito maikabit? Sige na, bukas na lang pag-usapan. Anong nangyayari dito? Nakatakot si Xiao Bichen sa akin. Akala ko nakakita na ako ng multo. Pasensya na sa aking kabataan. Katatapos lang ng mga halimaw sa pinagbabawal na lugar. Kaya't medyo natagalan ako. May nangyaring anuman. May nahulog na perlas mula sa lumang bagay na ito. Bigla itong nagliwanag kanina. Nakatakot ako, tingnan mo. Napakakakaibang perlas na ito. Nararamdaman ko ang isang puwersa na humihila sa akin. Parang nakikipag-ugnayan sa aking espiritu.
Dumikit na ito. Ganun lang kasimple. Ang dekorasyong ito ng senior ay hindi pangkaraniwan. Yung puwersa ng paghila kanina. Kumpara sa puwersa ng oras at espasyo tuwing pumapasok at lumalabas ako sa banal na lugar. Medyo kahawig nito. Isang puwersa ang humihila. Baka ito na ang gintong daliri na nag-uugnay sa paraiso. Gintong daliri na nakatatanda. Ano ang gintong daliri? Basta usapan lang, walang masama. Bakit ka nandito ngayon? Nalusutan na ba ang krisis sa pagkain? Salamat sa kabutihang loob ng nakatatanda. 1,000 sako ng pinong bigas ay naipamahagi. Ang mga matatanda at bata sa angkan ay sa wakas nakapagkainan ng masustansyang pagkain. Ang pinuno at mga miyembro ng angkan ay labis na nagpapahalaga. Ito ay munting handog mula sa lahat. Wow, nagbigay na. Kung sakaling may kailangan pa si Xiao Bichen sa hinaharap, maari mo akong kausapin. Ano man ang kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Wala, pero gagawan ko ng paraan para makuha ito para sa iyo. Mahal na utusan. Hinding-hindi malilimutan ng angkan ng Xiao. Ngunit ang aming angkan ay pinagsasamantalahan ng Tian Gongje. Hindi maalis ang galit sa aking puso. Hindi ko alam ang tungkol sa inyong mundo ng pagsasanay. Ngunit alam ko na, kapag may nananakit, kailangan maging malakas upang makapagprotekta sa sarili. Tama ang sinabi ng nakatatanda. Tanging sa sariling lakas, maaaring ipagmalaki ang ating lahi. Salamat sa gabay, nakatatanda. Hindi na maaga. Uuna na ako. Siguraduhing ingatan mong mabuti ang perlas, senior. Kakabukas pa lang ng negosyo natin. Huwag mong hayaan na maputol ang kita ko. Ay, talagang mas mahirap na ngayon ang negosyo. Halos kalahating araw na. Nakabenta lang kami ng 2 bote ng tubig. 1 pakete ng chips. May promo ang grocery sa tabi. Bukas ang convenience store sa kabila 24 oras. Buti na lang may ganitong negosyo. Kung hindi sa kaunting kita ng grocery, hindi ko kayang bayaran ang upa. May ginagawa si Ginoong Uyang. Pasensya na, binibiningli. May magandang balita akong sasabihin sa'yo. Yung 2 pilak na ingot mo noong nakaraan. Naibenta na namin sa pamamagitan ng auction house. Magkano ang benta? Sa huli, ang presyo ng auction ay 2 milyon. 200,000 piso. 2 ingot ng pilak. Ang kondisyon ng 2 ingot na iyon ay napakaganda. May mataas na halaga sa koleksyon. Maraming kolektor ang nagbid ng masigasig. Sa huli, naabot ang ganitong presyo. 10 piso naging 2 milyon. Talagang ang pagkakaibang ito ay kasamaan ng kapitalista. Ibenta ko ito sa 2,000. May nagbid ng 200. Ilan kayang zero yan? Sobrang lumampas sa inaasahan ang presyo ng auction ni Miss Lee sa pagkakataong ito. Noong panahong iyon, 2,000 bawat piraso ang binayaran mo sa aking pilak. Talagang medyo mababa ang presyo. Maaari kong dagdagan ang ibibigay kong pera, tingnan mo. Huwag na, Ginoong Ouyang, hindi na kailangan. Ginoong Ouyang. Noong panahong iyon, malinaw ang ating kasunduan sa pera at kalakal. Kung nakapagbenta ka ng mataas na presyo, galing mo iyon. Hindi ako naiinggit. Miss Lee ay isang taong matapang. Ginoo Aouyang, kayo pa ba ay tumatanggap? Meron pa kayo. Meron. Marami kaming magagandang bagay sa aming angkan. Pero medyo marami ang mga bagay. Haha, kung okay lang sa inyo. Pwedeng kayong pumunta dito. Tara, tingnan mo ang tindahan ko. Pasensya na, Yan Yi. Lee, maupo ka, Yi. Aouyang, maliit lang ang lugar, huwag magalit. Nasa loob na lahat. Yi Aouyang, tingnan mo ng mabuti. Ganito ang kalidad. Ayan, Yi. Lee, ano ba ang trabaho ng mga ninuno mo? Namimili sila ng mga lumang bagay sa mga kalye. Ipinasa na sa akin ito ng ilang henerasyon. Gusto ko lahat ng mga bagay na ito, Yan. Lee, ibigay mo ang presyo. Si Ginoong Ouyang ay eksperto.
Mas mabuti na ikaw ang magbigay ng presyo. Kung tama ang presyo, magkasundo tayo. Ang halaga ng ginto at pilak ay pinagsama. Batay sa huling presyo ng auction. Nag-aalok ako ng 7 milyong. Kailangan pang ipasuri ang mga magagandang batong ito. Tinatayang 3 milyong bawat isa. Sa kabuuan, 15 milyong. Ang jade pendant at ang diskong ito ay nagkakahalaga ng 8 milyong. Kabuuan, 30 milyon. Miss Lee, ano sa tingin mo? 007. 007, sige na. Sige na. CJ, napagkasunduan. Ginoong Auyang, iiwan ko ang dalawang ito para sa sarili kong kasiyahan. Ang bulaklak na hugis disc ay mukhang masaya. Gagamitin ko ito bilang mangkok ng prutas. Maganda sigurong ilagay ang purple spirit peel sa aquarium. Miss Lee, bahala ka. Ngunit ang dalawang bagay na ito ay may mataas na halaga. Sigurado ka bang ayaw mong itago ito para ipalit sa pera? Sapat na ang pera. Ayaw kong ibenta ang mga ito dahil gusto ko sila. Ginoong Ouyang, masaya ang ating pakikipagtulungan. Kung may kailangan kang tulong, maari mo akong lapitan anumang oras. Huwag ipakita ang kayamanan. Mas ligtas ang mga lugar na mapanganib. Boss Wang, mag-order ka ng isang set ng sofa at massage chair para sa akin. Yung huling nakita kong modelo. Ihahatid na ngayon. Uy, si Li Zenzhen ay nakasama na ang mayamang tao. Yung sasakyan kanina ay galing sa pamilya ni Ouyang, di ba? Ngayon, may pera na siya para makabayad. Kahit may pera siya, hindi naman niya ibabayad kay Xiao Fugi. Alam niyo rin naman na siya ang aking amain. Kahit na dinala ako ng nanay ko dito. Pero ang tuition ko sa kolehiyo, lahat ay pinaghirapan ko mismo sa pagtatrabaho. May utang siya sa sugal at iniwan niya ako. Bakit ako pa ang kailangang magbayad nito? Huwag mo nang pag-usapan yan sa akin. Utang ng ama, bayad ng anak, natural lang. Kung susubukan mong gambalain ako, nakikita mo naman sasakyan niya ng Ouyang family. Hindi kayo palalampasin ni Ouyang Xiaoheng. Lalo na't medyo malala ang pagkakahulog mo noong nakaraan. Gusto mo bang subukan ulit? Ang tapang ng batang ito. Wala tayong magagawa, mga takas kayo. Swerte, ganun din ako. Sa pinakamasama, sabay-sabay tayong mahuhuli. Basta't isang buhay ko kapalit ng buhay ninyong ilan, ayos lang. Sige na, sige na. Huwag mo akong gawing ganyan. Pumunta kayo sa bansa para hanapin si Xiao Fugi. Maaaring bago iyon. Nawala siya ng maraming pera sa pagsusugal doon. Dalhin mo siya pabalik. Bumubuhay pa rin ang sinabi ko dati. Li Zenzhen. Alam mo ba kung sino si Ouyang Xiaoheng? May-ari ng antigong tindahan. Yes, sobrang liit ng tingin mo sa pamilya Ouyang. Ay, akala ko ang buhay ay ganito kaganda. Talagang nakakatuwa. Narito na naman. Anong ginagawa mo? Ako'y isang simpleng babae. Walang lakas kahit makahampas ng ibon. Sino ka? Saan tayo narito? Ang pangalan ko ay Li Zenzhen. Nung una mong pumasok, sinakal mo agad ako. At hindi mo binanggit ang pangalan mo. Medyo bastos yata yun. Ako po si Beijing. Nagkamali ako sa lugar na ito. Narito, inumin mo ito. Ano ito? Kapag tinikman mo ang tubig ng Diyos, malalaman mo. Sa unang pagpasok, medyo mapait. Ngunit sa kailaliman ng panlasa, napaka-refreshing. Matamis na bumabalik. Hindi ko pa ito nakita kailanman.
Anong uri ng mahiwagang tubig ito ni Gen Lee? Soda lang ito. 2 piso lang sa supermarket. Salamat sa inumin, Gen Lee. Kakavisit ko lang dito. Pasensya na sa abala. Saan ka galing? Ako ay disipulo ng Shenong Valley. Pumasok sa templo at lumuhod. Hindi sinasadyang nahawakan ang puwang. At nahatak dito. Ano ang ginagawa sa Shenong Valley? Nagtatanim. Hindi, ang Shenong Valley ay mayaman sa mga halamang gamot at ganoderma. Ang klima ay banayad. Punong-puno ng enerhiya. Ang mga disipulo sa aming gulod ay mula pagkabata nang nag-aaral ng gamot. Ang pag-unlad ng aming sekta ay nakatuon sa pagtuturo ng gamot. Sa larangan ng medisina, ang aming lahi ay may dalawahang kasanayan sa pilul at gamot. Sa mundo ng mga engkanto, walang makakatalo sa amin. Ang ibig mong sabihin ay meron kang mga pil at gamot. Hindi nakakaiba sa aming lahi ang mga pil at gamot. Maraming ani ang gulod ng Shenong. Ito ay mga karaniwang bagay na dala-dala. Mayroon ka bang gustong bagay? Maaari itong ipagpalit. Talagang maaari itong ipagpalit, Gen Lee. Siyempre, ito ang aking negosyo. Ano ang gusto mo? Maaari mo bang ipagpalit sa akin ang gamit mo? Hindi ito pwede. Ito ay regalo sa akin ng aking customer. May espesyal na kahulugan. Palitan mo na yan. Ito ang shield ng 100 flowers. Kaya nitong harangan ang atake ng mga foundation cultivator. Hindi bababasa, mapoprotektahan ka nito. Sobrang sayang gamitin mo ito pang pagkain. Pwede ko bang palitan ito? Susunod, magdadala ako ng ilang bote ng elixir. CJ, kunin mo kung kailangan mo pa ng iba. Maaari mong isulat. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong maghangad. Talagang umunlad na. Kahit na ako'y nasa yugto ng pundasyon. Ngunit ako ay si Shenong. Ang Shenong Valley ay nasa malalayong lugar. Napakababa ng mga mineral. Sa buong Shenong Valley, labis ang kakulangan sa mga materyales para sa paglikha ng kagamitan. Hindi ko itinatago kay Gen Lee. Ang maikling tabak na ito ay isang pamana mula sa aking guro. Sa buong Shenong Valley, tanging ang mga royal lamang ang may sariling mga magic tool. Ang hurno ng alchemy ay mas lalo pang kaunti. Iilan lang ang nagmamay-ari nito, isang dambuhalang hurno. Madali silang mag-away sa schedule. Ang swerte nila. Mas masahol pa. Ang aking master ay tinutulak palayo. Ngayon, 77 araw na siyang walang schedule. Hindi na siya nakagamit ng hurno sa alchemy. Dapat sana ilinisin ko ang pangalan ng aking guro. Sino ang mag-aakalang? Ginoong Lee. Hindi ko naman hinahangad ang iyong kagamitan. Kailangan ko lamang ng kagamitan upang protektahan ang aking sekta. At upang ipaglaban ang aking guro. Kung nais mong makipagpalitan, maaari kong ipalit ang mga dekalidad na gamot bilang kabayaran. Hindi namin papayagang mapahamak ang babae. Sinasabi mo ba na kulang kayo sa mineral dito? Kulang sa mga kasangkapang pang-espiritu pero maraming tanim. Magaling sa pagpapaalkimya. Grabe, di ba't parang likha ng langit at lupa ang pena ito? Hindi. Tama, likha ng langit at lupa na nagtutulungan. Ginoo, ano ba talaga ang iniisip mo, miss? Alam mo ba ang pamilya ng alahero sa Tiangong Pavilion ni Xiao Bichen? Hindi ko pa naririnig. Doon, ang mga mina ay nakatambak na parang bundok. Sobrang dami ng mga kasangkapang pang-espiritu na parang basura na. Pero ang mga halaman ay unti-unting nauubos. Hindi na makakain ng kahit na isang butil ng bigas. Lalo pa ang mga pil. At ikaw, ano ang kalagayan sa Shenong Valley? Mga bundok ng pil. Ngunit naghihirap dahil wala kang gamit na pangdepensa. Kayo, parang mga pulubi at mayaman na hiwalay ng isang pader. Kaya ang sinasabi mo ay, matutulungan mong sirain ang 100 taon na problema sa Shenong Valley. Matalino ako, parang martilyo na sumusugat sa pader. Ang iyong pil ay mapapalitan ng kanyang gamit na pangdepensa. Palitan mo ang kanyang kasangkapan ng iyong pilak na gamot. Ang tawag ko dito ay resource integration, naiintindihan mo ba? Mula sa kaliwang kamay hanggang sa kanang kamay. Kumakain sa magkabilang dulo, kumikita sa pagkakaiba. Hindi ito tawag na middleman. Tawag dito ay cross-border trade monopoly, hahaha.
Ang ibig sabihin ni Ginoong Lee ay, matutulungan mo bang hanapin ang kasangkapan sa Shenong Valley? Ako na bahala. Basta't maibigay ang pera ng tama. Kahit ang mga Diyos ay walang magagawa. Ang galing naman. Bago ka dito, magbibigay ako ng maliit na regalo sa'yo. Diyos-Diyosan at merienda. Inumin mo ng dahan-dahan pag-uwi. Ngunit tandaan mo, ito ay paunang bayad lamang. Liginoo, malaking utang na loob. Na itatala ko. Kukunin ko na ang daang bulaklak na kalasag. Kung sakaling makahanap ka ng iba pang kagamitan, tiyak na dadalhin ko ang kayamanan ng aming angkan bilang kapalit. Umaasa akong may oras pa ako upang magpaalam. Mukhang hindi ganon kadali ang negosyong ito. Wala na siyang pakialam, ang yaman na nga ang pumunta sa kanya. Hindi pa rin siya magpapatalo. Si Xiao Bichen, nasugatan ka na naman. Ayos lang. Malapit sa lugar na bawal. Sanay na sa pag-alsa ng mga halimaw. Xiao Bichen. Malinis na espiritu ng bote. Nakakapagpabuti ng dugo na bote. Bote ng liwanag ng buwan. Dapat ito ang bote. Ginoo ng boat ng elixir. Ginoo ng elixir. Ginoo ng boat ng elixir. Saan ito nagmula? Kumain ka, unahin mo ang iyong buhay. Salamat sa iyong tulong, Guro. Guro, tungkol sa mga elixir na ito. Sabihin mo muna sa akin. Marami bang mineral sa inyong nayon ng Xiao? Madali bang mag-ensayo ng mga magic tools? Ito ay dahil sa aming angkan na nagpa-practice ng paglikha ng kagamitan sa loob ng maraming henerasyon. Mayaman kami sa kaalaman mula pa noong sinaunang panahon. Tunay na malaki ang reserba ng mineral. Ang galing, alam ko na ako ay isang matalinong tao. At ang mga pil. Kulang ba kayo? Higit pa sa kakulangan. Simula nang ang aming lahi ay nakulong sa tanggapan ng langit. Walang resources. Kakaunti ang mga pil. Ang mga tao sa tribo ay nagtitiis sa kanilang mga sugat. Kung magkakaroon lamang ng elixir, hindi ko alam kung ilang buhay ang maiabot nito. Kung sasabihin ko sa iyo, na makakakuha ako ng ganitong elixir. Totoo ba ang sinasabi mo, nakatatanda? May bago akong kliyente sa Shenong Valley. Dalawang natatanging kakayahan sa medisina at elixir. Sila ang pinakamagaling sa paggawa ng elixir. Ngunit kulang sila sa mga kagamitan. Napakamahirap nila roon. Kulang ang mga kagamitan. Kung kailangan mo ng elixir, maaari kang makipagpalitan. Hindi ko pa narinig ang Shenong Valley. Ang ibig sabihin ng nakatatanda ay ipagpalit ko ang kagamitan para sa elixir. Matalinong pilak na ingot, kayamanan at mga kagamitan ay maaari. Basta't kayo ay may sinseridad. Tutulungan ko kayo, ano sa tingin nyo? Sige, ano ang kailangan nilang kagamitan? Mag-iisip ako ng paraan. Nagmamadali akong lumabas. Kaya't ito lang ang dala ko. Isang bahagi ito ng unang batch ng palitan ng gamot ng nayon ng mga Xiao. Sa susunod, pwede akong magdala pa ng marami. Ayos, ang saya naman. Bukod sa mga magic tool, kailangan din nila ng alchemy furnace. Tama, mag-iwan tayo ng ilang magic ring para sa imbakan. Noong nakaraang beses, si Beijing He ay naglabas ng mga pil mula sa kanyang dibdib. Yung taong yun, sobrang pobre na wala pang magic ring. Shenong Valley Beijing. Tinawag siyang Beijing He. Dalawang natatanging kasanayan sa medisina. Walang problemang kagamitan. Babalik ako ngayon para mangolekta. Ako na ang bahala sa furnace ng alchemy. Ngunit sa kasalukuyan, ang angkan ng Xiao ay nakabilanggo pa. Maaaring kailanganin ito ng ilang panahon. Subukan muna natin ang alchemical furnace. Kung mayroon kang iba pang kailangan, maaari mo itong isulat. Kung matutulungan mo ang angkan ng Xiao na makaalpas sa sitwasyong ito, handa ang buong angkan ng Xiao na magsakripisyo para sa iyo. Ang mga bundok ng ginto at pilak ay akin, hehe.
Nananaginip lang. Kahit na ito ay isang panaginip, ngunit hindi na ito malayo sa katuparan. Ang mga kagamitan ni Xiao Bichen ay nakatambak na parang bundok. Si Beijing at ang mga elixir ay madaling makuha. Ito na ang aking minahan ng ginto. Balang araw, ang mga bundok ng ginto at pilak sa aking mga pangarap ay totoo. Li Zhenzhen, yayaman ka na. Xiao Heng, hindi nagkamali ang lolo mo sa iyo. Ito ay hindi basta-bastang hiyas. Nabuhay na ako ng ganitong katagal. Hindi pa ako nakakita ng ganitong kalinaw na bato. Kapag lumabas ang bagay na ito, tiyak na maguguluhan ang buong mundo ng antigong mga bagay. Sobra naman ang papuri ng lolo. Swerte lang ang nakuha ng apo. Nakilala ang tamang tao. Yung batang iyon ay talagang nakakuha ng magandang deal. Ang kanyang ama, si Zhao Fugi, ay may utang sa akin na 20 milyong. Pero siya, kumuha ng ilang piraso ng sirang bato. Tiyo, 2 milyong naging 20 milyong. Sobrang ganda ng negosyong ito. Pangalawa, hindi dapat gumawa ng negosyo na laban sa konsensya. Ako na ang nagbayad sa utang ng batang iyon. Huwag mo na siyang guluhin sa hinaharap. Yung batang babae ay hindi ordinaryong bata. May mga koneksyon siya, at kayang tiisin ang kahirapan. Hindi siya basta-basta. Palaging makipag-ugnayan para makuha ang tiwala ng tao. Upang patuloy ang daloy ng kayamanan. Naiintindihan mo. Naiintindihan ko, tatay. Hello. Nandito nga si Ginoong Zhao Fuguo sa bansa. Naihatid na siya pabalik. Sheng. Sabihin mo sa batang iyon. Hayaan siyang ayusin ito. Ito ay si Tito. Ginoong Ouyang, anong hangin ang nagdala sa iyo dito? May balita si Gianvi. Li na gustong ipaalam sa iyo. May isa pang bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Sabihin mo, tungkol sa usaping pautang na may mataas na interes. Narinig ko na. Paano mo nalaman? Malawak ang negosyo ng pamilya Aouyang. Hindi mahirap malaman ang ilang bagay. Ayan, Li. May isang bagay na hindi ko pa nasasabi sa iyo ng maayos. Yung utang na sugal ng iyong amain. Ang tunay na nagpapautang ay ang aking tiyuhin na si Ouyang Jingchang. Siya ang nagbigay ng utang kay Zhao Fugi noon. Si Wang Dadao ang namahala sa pangungulekta. Sinasabi mo na, ang palaging pumipilit sa akin na magbayad ng mataas na interes ay ang iyong tiyuhin. Hindi ko ito nasabi dati. Natakot akong magalit ka. Ngunit ngayon ay nagbigay ng utos ang lolo. Hindi na hinahabol ng pamilya Aouyang ang utang ni Zhao Fugi. 20 milyong ay pinatawad na lang. Talagang napaka-generous ng pamilya Aouyang. Miss Li, ito ang aking tiyuhin. Sino ito? Si Wang Dadao, kilala ko na, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Magandang araw, tiyuhin. Malaki ang kaganapang ito ngayon, Ang mga nangyari kay Miss Li ay pagkukulang ko. Sinabi na sa akin ni Wang Dadao. Pasensya na. Sister. Nandito ako ngayon para humingi ng tawad. Pangalawa, gusto kong pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan. Nahanap na si Zhao Fugi. Ito ay regalo para sa iyo. Bumalik na ang tao. May utang siya sa inyo. Kunin niyo lang sa kanya. Walang kailangan na patawad. Ang utang ay dapat bayaran. Ang utang ay dapat bayaran. Ito ay tama at makatarungan. Dapat siyang managot sa kanyang mga aksyon. At magbayad ng presyo. Sige na nga. Ngunit kung may kailangan ka, yan. Li, sabihin mo lang. Ang pamilya Aouyang ay may boses dito sa lugar na ito. Mahalaga pa rin ang aming salita. Salamat sa malasakit, tiyo. Mayroon bang mga produkto si Gan? Li na ibebenta kamakailan. Mayroong auction house ang pamilya Aouyang. Ako ang namamahala dito. Maaari akong tumulong sa pagbebenta. Walang pagmamadali sa mga produkto. Maghintay tayo dahil nagbigay ng regalo ang tiyuhin. Kaya't magiging masaya ako. Itakda natin ang mga patakaran para sa ating kooperasyon.
Miss Lee, nakipag-usap na ako kay Tio at nagkasundo kami. Na ako at si Tio ang mga ngalaga sa paghahatid. Ang auction house ng pamilya Aoyang ay isang higanting industriya. Sa ganitong paraan, masisiguro ang iyong mga karapatan. At dahil sa pamilya Aoyang, mayroon kang matibay na suporta. Sa lugar na ito, walang sinuman ang magkakaroon ng lakas ng loob na galawin ka. Ano ang mga kondisyon? Nais naming pag-isipan ang proporsyon. Ikaw ang may 60%. Ako at si ikalawang Tio ay may tig 20%. Ano sa tingin mo? 622. Para sa pangmatagalang pakikipagtulungan. Kailangan ng lahat ng balanse. Magmumungkahi ako ng isang plano. Batayan ang huling presyo ng auction. 4 na 3. 4 ang sa akin, 3 sa inyo. Sapat na makatarungan, di ba? Akin ang produkto. Kayo ang may daan. Pantay-pantay ang ating pagsisikap. Sa proporsyon na ito, walang mawawalan. Talagang may talento sa negosyo ang batang ito. Sige, gagawin ko ang sinabi mo. Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo. Dito sa lugar na ito. Sino ang magtatangkang gumalaw sa iyo? Iyon ay parang pag-aaway sa pamilya Aoyang. Salamat, Gianye. Li, sa iyong pagpapakumbaba. By the way, kailangan mo ba akong makialam sa usaping Zhao Fugi? Salamat sa pag-aalala, Tioxi. Para sa mga salot, kailangan pa rin ang paraan ng mga salot. Nandito ka na, Xiao Baije. Matagal na kitang hinihintay. Pasensya na, Liguniang, sa abala. Sa mga nakaraang araw, maraming nanggugulo sa akin. Buti na lang at tinulungan ako ng Bao Hua Shield para labanan ang mga atake. Yung mga pagkain, kahit na madalas akong nagtatae, pero mas magaan na ang pakiramdam ko. Marahil ay dahil sa sobrang kemikal na idinagdag. Walang masama, hindi naman ako nagkasakit. Kumusta na ang tungkol sa iyong guro? Naka-line up ka na ba para sa alchemical furnace? Ang guro ay dahil sa usaping alchemical furnace. Laging malungkot. Ilang malalaking pamilya sa Lambak ang may kontrol sa paggamit ng danding. Na-exclude ang aking guro. Halos 2 buwan na siyang walang apoy. Xiao Bai, hindi ko matutulungan ang tungkol sa guro mo. Ngunit tungkol sa magic item na nabanggit mo noong nakaraan. Nakuha ko na ito ngayon. Li, anong sinasabi mo? Nakuha na ang kagamitan. Tama. Nandito lahat, tingnan mo. Ito. Ito ay espasyo ng mustasa. Babae, mayroon ka nito. Ito ay tinatawag na singsing ng imbakan. Ibinigay ito ng kaibigan ko. Binigyan kita ng ilang piraso. At ilang kagamitan. Ano, sapat ba? Ito ang pangwasak na sibat. Narinig ko nang banggitin ito ng guro. Pangunahing sandata. Tuwid at matibay ang hawakan. Ang dulo ng sibat ay kumikislap. Espesyal na pader ng proteksyon. Hindi mapipigilan. Ito ang pabilog na panghampas ng hangin. Ang katawan ng panghampas ay malambot. Ihampas at magiging hangin. Bumibitag sa kalaban. Dugo ng langgam na nagiging espada. Nakita ko lang ito sa mga aklat na may mga larawan. Lalong mas malakas ang kapangyarihan nito. Ang taong pinatay nito ay mananatiling nakakulong ang kaluluwa magpakailan paman. Hindi makakawala sa siklo ng muling pagkabuhay. Kumusta, hindi kita niloloko, di ba? Ginoo, malaking utang na loob mo. Hindi ko malilimutan ang kabutihang loob mo. Mukhang walang silbi ang pagiging gwapo, ano? Walang masyadong mamahaling yaman. Kuya Bay, mayroon ka bang mga bagay na mas mahalaga? Maraming halaman. Kain, inumin, kahit ano. Ang aming lahi ay mga halamang gamot at espiritu. Kung may storage ring ka, makakapagdala pa ako ng mas marami. Kaya't iiwan ko ang 5 na storage ring. Kunin mo na ang natitira. Magsama ka ng mas maraming elixir at espiritual na damo sa susunod. Anumang bagay ay okay. Tama, tungkol sa alchemy furnace na tinanong mo dati. Tinulungan kitang magtanong. Sa ngayon, ito ay nasa ilalim ng restriksyon. Kailangan nating maghintay ng ilang araw para sa kinakailangang elixir. Tingnan mo. Walang problema sa kahit anong uri ng gamot. Lay, miss. Ang storage ring ay bihira rin sa Shenong Valley. Dito, marami kang makukuha. Siyempre, ako ay isang diyosa. Normal lang na marami ang bihira.
Sabihin mo na lang kung gusto mo o hindi. Siyempre, bagaman hindi mayaman ang Shenong Valley, mayroon pa rin kaming mga dekalidad na elixir. Kailangan ko lang bumalik at makipag-usap sa aking guro. Titingnan ko kung aling mga elixir ang maaari kong ipagpalit. Miss Lee, maaari ka bang maghintay sa akin ng ilang araw? Walang problema, hindi ako nagmamadali. Sa anumang kaso, nasa iyo na ang artifact. Sana ay makapagpalakas ka ng iyong sekta sa lalong madaling panahon. Bilang pinuno ng Shenong Valley. Ang ibig sabihin ng pagiging pinuno ay palakasin ang sarili. At hindi mapagsamantalahan. Upang makuha ang sariling kapangyarihan. Sa kabutihang palad, pabor sa akin ang Diyosa. Tiyak na pagsusumikapan kong maging pinuno ng Shenong Valley. Babalik na ako ngayon upang ihanda ang mga espiritual na damo at elixir. Mga kapatid, nakalutas na tayo sa usaping pagkain. Ngunit hindi sapat ang mabusog. Kailangan din nating maging malakas. Ito ay isang elixir. Para sa mataas na kalidad na gamot sa sugat. Isang piraso lang ang makapagpapagaling sa malubhang sugatan sa loob ng 2 araw. Ginoong Bichen. Saan galing ang gamot na ito? Meron pa ba? Ang pinagmulan ng gamot ay mula sa may-ari ng tindahan. Ngunit maari kong sabihin sa lahat. Kung nais mo ng gamot, kailangan mong magbigay ng kayamanan bilang kapalit. Anumang bagay tulad ng mga artifact, espiritual na mineral o pilak. Mahal na batang pinuno ng clan mula sa tanggapan ng mga likha. Dumating na ang mga tao mula sa Tiangongje. Papasukin sila. Elder ng Xiao Bichen. Narinig kong may mga pil kayo. Inatasan akong dumating. Ibigay ang mga pil. Maaaring isaalang-alang ng Tiangongje na bawasan ang parusa sa Xiaojia Village. Nais ng mga pil. Maari mong ipagpalit ang utos ng pag-aalis ng pagbabawal. Sa iyo, bumalik ka at sabihin sa mga nakatatandang miyembro ng sekta na 2 piraso ng mataas na kalidad na espiritual na gamot ang kapalit para sa pag-aalis ng pagbabawal sa niyang baryo. Kung hindi, huwag kang umasa na makakakuha ng kahit isa. Bichen, ang galing mo talaga. Nangangahas kang makipagtalo sa tanggapan ng langit. Bichen. Gaano kahalaga ang mga elixir? Paano mo maaring basta-basta itong ipakita sa Tiangongje? Hindi ba't ito ay nag-aanyaya ng panganib? Guro, hindi tayo kulang sa mga elixir ngayon. Ang mga elixir na ito, sapat na para sa atin sa maikling panahon, upang makapagpahinga at mag-ensayo. Kung maaari pang makakuha ng kayamanan sa hinaharap, ang mga elixir ay patuloy na darating. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para makamit ang kalayaan? Kailangan bang palaging maapektuhan ng Tiangongje? Maging alipin ang kanilang paglikha sa bawat henerasyon. Puno at puno ng pamilya. Dumating na ang utos ng Tiangongje. Katatapos lang ipadala na may nakalagay na malaking tatak ng sekreto. Ang angkan ng Xiao ay makikita na ang liwanag. Mula ngayon, hindi na papayag ang Xiao Village na maabuso. Dahil sa elixir, magkakaroon tayo ng boses. Bichen. Ang ganitong pagkakataon ay makakatulong sa iyo na makamit ang mga dakilang bagay. Aral ng guro. Tanda ng disipulo. Guro, nasolusyonan na namin ang krisis sa pagkain. At may mga elixir pa kaming kasama. Hindi na kami kailangang magdusa sa pang-aapi ng tanggapan ng langit. Listen, pero malalim ang pundasyon ng tanggapan ng langit. Huwag makipagbanggaan ng direkta. Gamitin ang elixir bilang kapalit. Dahan-dahan itong planuhin. Ito ang pinakamainam na hakbang. 2 elixir ang kapalit ng kalayaan. Bagaman ang Bichen ay naalis na ang pagbabawal, ang tanggapan ng langit ay pansamantalang umatras. Ngunit hindi tayo dapat maging kampante. Ang elixir ay ating buhay. Dapat tayong mag-imbak ng sapat. Paghandaang mabuti ng mga kayamanan ang mga kamag-anak, mga bihirang espiritual na mineral, mahika, pilak at ginto. Maghanda ng marami para makakuha ng mas maraming elixir. Para sa mga hindi inaasahang pangangailangan. Mabuti ang pag-iisip ng guro. Aasikasuhin ko na ito.
Tama, guro. Kailangan agad ni babae na tagapangasiwa ng tindahan ng isang palayok ng dan. Para gawing espiritual na gamot. Palayok ng paglalang ng dan. Ha ha ha. Ang pagkain ni North Star na babae na tagapangasiwa. At ang mga espiritual na gamot ay nakapagligtas sa buong angkan namin. Kailangan din naming ipakita ang aming pasasalamat sa kanilang kabutihan. Pumili kami ng 2 magagandang palayok ng paglalang ng dan. Isang banga ay ang Suanti Isigin na pugon, na makakapag-alis ng mataas na kalidad na elixir. Ang isa pang banga ay ang King Wenling Mu na pugon, na pinakamainam para sa pag-aalaga ng mga gamot. Ang 2 bangang ito ay mga pamana ng pamilya. Nakatayo dito ay nagiging alikabok na lamang. Mas mabuti pang ibigay ito sa mga nangangailangan. Sa pagkakaroon ng 2 bangang ito ng elixir, dapat nang maresolba ni Baijing ang agarang problema dyan. Naunawaan ng guro ang kabutihang loob. Salamat sa guro ang tagapangasiwa ng tindahan. Anong pasasalamat? Naalis na natin ang pagbabawal. Dahil may dagdag na elixir. Mas magiging mahusay din ang paggawa ng mga kasangkapang pang-espiritu. Tama, sinabi ni Bichen na. Babaeng tagapangasiwa. Ang imbakan ng nayo ng siyaw ay palaging bukas para sa kanya. Ano man ang kailangan niyang mga kagamitan o espiritual na mineral, sabihin lang. Tayo'y tapat sa isa't isa. Upang magpatuloy ang ating pakikipagtulungan. Huwag mag-alala, pinuno. Bagamat kakaiba ang mga kilos ng babaeng tagapangasiwa. Mabuti ang kanyang puso. Mapagkakatiwalaan. Matagal tayong pinahirapan ng Tiangongje. Sa wakas, nakalabas na tayo. Ang daan patungong Bichen ay ikaw ang gumawa. Nasa iyo na ang hinaharap ng Xiaoja Village. Hindi ko bibigin ang tiwala ng guro. Sino yan? Walang takot, walang takot. Mayroon akong pilak na pulseras. 3 batang babae. Bakit ngayon ka lang nagbukas ng pinto? Zhao Fugi, sa wakas ay dumating ka na. Huwag nang magpaligoy-ligoy, ilabas mo ang pera sa bahay. Gutom na ako. Saan ka makakahanap ng pera, hindi maganda ang negosyo. Yung pera na nawala mo sa sugal, ikaw ang dapat magbayad. Kung wala kang pera, ibebenta ka na lang. Ah! Anong kalokohan to, may multo? Matagal ko nang inasahan na darating ka para magulo. Hoy, ako to. Dumarating na ang tao. Pwede ka nang pumunta ngayon. Multo. Ikaw ay isang engkanto. Ang kasalanang ginawa mo, ikaw ang magdadala nito. Si Ginoong Li ang taong ito. May malubhang tendensya siyang manakit kay Zhao Fugi. Kailangan niya ng pangmatagalang paggamot. Wala akong sakit, siya. May mahika siya, siya ay isang multo. Lahat ng papeles ay naihanda na. Diretso sa ospital. Pasensya na. Siya ay isang engkanto. Sa kabutihang palad, matagal ko nang naghanda. Nauna kong bayaran ang hospital bill para sa mental health. Kumusta ka, Zhao Fugi, magpakatatag ka. Naayos na ang problema sa amain mo. Ngayon, panahon na para mag-ipon ng pera. Seni, may dala akong magandang bagay. Tama ang pagdating. Kakatapos ko lang magpaalis ng isang masamang espiritu. At ikaw naman ay nagdala ng Diyos ng kayamanan. Ang kayamanan ay hindi dapat ipakita. Dapat maging mababa ang loob. Itim na bakal na gintong pugon at asul na guhit na espiritual na kahoy na pugon. Ipinapadala sa mga kaibigan sa Shenong Valley. Ito ay isang maliit na pasasalamat mula sa aming dayo ng Xiao. Grabe, magkano kaya ito? Malaki ang utang na loob sa iyo, nakatatanda. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat. Sabi ng pinuno ng angkan. Palaging bukas ang imbakan ng Xiao sa nakatatanda. Ang ganda nito. Anong klaseng bagay ito? O ilang kagamitan sa pagkain at prutas. Hindi naman ito gaanong mahal. Napakasining ng pagkakagawa. Tansong hindi nakikita. Makintab na parang jade. Hindi katulad ng aming mga tasa ng tsaan na pare-pareho. Mabigat at walang interes. Sige, ganito na lang. Pwede tayong magpalitan ng mga bagay.
Sa susunod, magdala ka pa ng mas maraming tasa ng tisa. Anumang klase, okay lang. Ngayon, bibigyan kita ng ilang kagamitan sa pagkain at prutas na pinggan. Iyan ay pwedeng mong dalhin at pagmasdan. Dalhin mo na muna. Kung magustuhan ng mga kasamahan mo, tayo ay nagpalitan ng matagal. Ganito kabait ang nakatatanda. Siksiyaw, bakit ka nag-aalala basta masaya ka? Sino bang nag-utos sa'yo na maging sponsor? Narito ang mga elixir na iniwan ni Xiao Bai noong nakaraan. At ang mga aklat ng alchemy. Ilagay mo ng maayos. Ito ay mga dekalidad na elixir. Kahit ang mga nakatatanda sa angkan ay marahil hindi pa nakakita ng marami. Ito ay isang aklat tungkol sa paglikha ng elixir. Kung ilalabas ito, tiyak na magugulat ang buong Tiangong Pavilion. Ang angkan ng Xiao ay tiyak na magiging tanyag. Haha, hinihintay ko na maging malakas ka. Sa hinaharap, makikisama ka sa mga makapangyarihan. Ano ang ibig sabihin ng humawak sa hita ng nakatatanda? Wala, tama na. Tulungan mo akong ilagay ang alchemical furnace. Tutulungan kitang ipasa kay Bai Jinghe. Ang buong nayon ng Xiao ay hindi kailanman makakalimot sa iyong kabutihan. Ayusin ko na ang tungkol sa mangkok ng tsaa pag-uwi ko. Sige, hinihintay ko ang magandang balita mo. Palitan ang tasa ng prutas. Ang transaksyong ito ay siguradong kita. Sa araw-araw, nakikita kitang mahinahon. Bakit ngayon ay tila hindi ka makapagpigil? Nagsalita ka ng may paghamak sa matanda sa lambak. Hindi ito ang iyong ugali. Pinagsasamantalahan ng mga guro ang ating sekta. Sa harap ng lahat, sinabi nilang ikaw ay nagnakaw ng mga espiritual na gamot. Nakapag-ensayo ka ng maraming alchemy. Ganito kalaking karumihan. Paano kung mapapalampas na makita kayong nilalait kayo? Para lamang sa isang sandaling pagtatalo. Magdudulot lang ito ng mas maraming sumbat. Guro, kung sasabihin kong nakatagpo ako ng isang kamangha-manghang pagkakataon, na nakakuha ako ng isang mataas na uri ng kasangkapan sa mahika. Ano? Ay, ito. Ito ay... Guro, ito ang imbakan na singsing na hiningi ng iyong disipulo para sa iyo. Nandito rin ang ilang mga kagamitan at ilang elixir. Ang mga bagay na ito ay ibinigay ng Diyosa na iyong sinasabi. Ang Diyosa kahit na siya ay mortal. May kakaibang kilos. Minsan, hindi ko rin siya masyadong maintindihan. Ngunit siya ay mayaman sa mga bagay. Parang walang katapusan. Bakit ganito ang pagtrato sa atin ng Shenong Valley? Laging pinapalayas. Pati ang alchemical furnace hindi mo mahipo. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataong ito para lumakas? Ang ating sekta ang magdedesisyon. Mukhang may malaki kang ambisyon. Ito ay dahil sa aking panghihina. Kung binigyan ka ng langit ng pagkakataong ito, sunggaban mo na, mula sa araw na ito. Hindi na ako magtitiis. Hindi ko bibigyan ang inaasahan ni Master. Jing! Alam mo ba kung bakit biglang umatake ang gulod sa atin? Hindi po namin alam. Narinig ko lang na. Sa tingin ng mga elder, nakakaabala kami ng aming master at disipulo. Natatakot silang mapalitan nila ako sa paggawa ng pinakamataas na antas na espiritu na pilul. Naagaw ko ang kanilang posisyon sa gulod. Sa mga nakaraang taon, niis ko na ang lahat. Dahil ayokong madamay ka sa alitan. Ngayon na nakuha mo na ang mga kasangkapang ito. May lakas na tayo para makipag-usap. Bukas ay pupunta ako sa Elders Hall para harapin sila ng personal. Bakit nila pinutol ang aking karapatan sa paggamit ng alchemical furnace? Marami sila, Master. Ano nang ikinakatakot mo, ang Heavenly Fox Blood Blade sa iyong kamay? Ay sapat na upang takutin ang sinuman sa ilalim ng Foundation Establishment. At saka, may mataas na antas na magical artifact tayo. Walang dahilan para mag-alala na walang susuporta sa atin. Iyon ang ibig sabihin ng Master. Para makuha ang suporta ng iba pang mga maliit na paaralan na naalis. Ito ang dahilan kung bakit ang Shenong Valley ay hindi isang solidong grupo. Yung mga nagiging alipin ng mga elder at maliliit na angkan. Matagal nang may sama ng loob. Basta may mga pil at mga kasangkapang pang-espiritu tayo. Makakabuo tayo ng isang puwersa. Sabi pa nga ng guro ko na Diyosa. Tutulungan niya kaming makahanap ng pugon para sa pagbuo ng pil. Sa oras na iyon, kami ng aking guro ay mag-aapoy at magpapanday ng elixir. Sino ang magtatangkang maliitin ito? Talagang makakahanap siya ng pandayan ng elixir.
Kailangan lang ng aming lahi na makipagpalitan ng elixir at mga espiritual na damo. Hindi ako pababayaan ng langit. Hindi ako pababayaan ng langit Sa mga nakaraang taon, may ilang elixir at espiritual na damo akong naipon. Maaari kong ibigay ang lahat ng ito. Jane He. Simula ngayon. Hindi na tayo magiging mga alila na pinagsasamantalahan ng iba, mag-aaral man o guro. Gusto naming ipaalam sa buong Shenong Valley kung sino talaga ang tunay na manggagamot ng pagsasala. Nais ng mga disipulo na samahan ang kanilang guro sa pagbabalik ng kanilang angkan. Ngayong araw, tinipon namin ang lahat ng mga angkan upang talakayin ang isang mahalagang bagay. Matapos ang pag-alis ng Bansak Xiaoja Village, paano natin dapat talakayin ang daan ng mga elixir? Gusto kong marinig ang opinyon ng lahat, dahil nagbigay daan na ang punong angkan. Mas mabuti nang samantalahin ang pagkakataon upang lumago. Ilang maliliit na angkan sa paligid ay nagpadala ng mga liham, na nais makipagtulungan sa atin. May mga tao ring ipinadala mula sa Fengking Pavilion. Naghihintay sa labas ng pinto. Papasukin ang mensahero mula sa Fengking Pavilion. Puno ng angkan Xiao, batang puno ng angkan. Nais ng Fengking Pavilion na bumili ng mga elixir mula sa inyong nayon sa mataas na presyo sa mahabang panahon. Mas mataas ng 10% kaysa sa Tiangong Pavilion. Magandang pag-usapan ang mga kondisyon. Dumating din ang mga tao mula sa Tiangong Pavilion. Nasa labas siya nagsasabi na gusto kang makita. Pasukin na natin siya. Sabi ng matandang elder sa loob ng Klanik Xiao. Ang nayon ng Xiao ay kailangang unahin ang supply ng mga pil. Para maprotektahan ang nayon ng Xiao, maaaring pag-usapan ang mga kondisyon. Pagkatapos ng aming pag-usap, ipaalam namin ang desisyon. Nakita mo na, Bichen. Ang Tiangong ay tila nag-aatras. Ngunit sa katunayan, nagmamasid ito ng mabuti. Ang Fengking ay mukhang magiliw. Ngunit ito'y para lamang sa mga elixir. Hindi natin maaring saktan ang alinman sa kanila. At hindi rin natin maaring lubos na pagkatiwalaan ang alinman. Nasa gitna tayo. Kaunting pagkakamali ay magdudulot ng walang hangganang kapahamakan. Guro. Sapat na ang mga elixir ngayon. Bakit pa tayo kakapit sa anumang sekta? Ang ibig mong sabihin ay, magtayo ng sariling sekta. Pangalanan itong Qingyunzong. Hindi umaasa sa Tiangong o umaasa sa Fengking. Mayroon tayong mga elixir. Kaya maaari tayong mag-ensayo sa yugto ng pagbuo ng dan. At sabay na maibebenta ang mga elixir sa mataas na presyo. Ang pinakamataas ang makakakuha. Sa ganitong paraan, mapapalakas ang aming lahi. At makakamit ang sariling kasapatan. Sa buong mundo ng pagmamanupaktura. Tanging ang ating Qingyunsek lang ang makakapagbigay ng mga dekalidad na pil. Sa panahong iyon, hindi na tayo ang hihingi sa iba, kundi ang iba ang hihingi sa atin. Bichen, naisip mo na ba ang magiging resulta? Hindi titigil ang Tiangong Pavilion na palakihin tayo. At hindi rin magpapahuli ang Fengking Pavilion na hayaan tayong mangibabaw. Hindi na nila kami kayang kontrolin, Master. Ang mga gamot at kagamitan ay nasa kamay natin. Kung gusto nila, kailangan nilang sumunod sa ating mga patakaran. Matagal lang nagtiis ang guro ng Yongpo. Panahon na para bumangon. Sige, susundin kita. Mula sa araw na ito, ang Yongpo ay opisyal ng papangalan ng Qingyunzong. Bichen, ikaw ang magiging punong ito ng sekta. Ikaw na ang humawak sa posisyon ng guro at punong guro. Matanda na ako. Hindi na kayang tiisin ng aking matandang katawan ang mga pagsubok. Bata ka pa at puno ng lakas. At may pagkakataon ka sa pagiging may-ari ng tindahan. Ang hinaharap ng nayon ng Xiao ay nasa iyong mga kamay. Tinitiyak ng disipulo na hindi mabibigo ang tiwala ng guro. Ang Qingyunsek ay tiyak na magiging makapangyarihan sa larangan ng paglikha ng kagamitan. Mga kapatid sa lahi, mula sa araw na ito, ang nayon ng Xiaojia ay opisyal ng papangalan ng Qingyunzong. Kayo'y magkakaroon ng sariling sekta. Ang nayon ng Xiaojia ay lilipat mula sa tanggapan ng Tiangong. Totoo ba ito? Ibig sabihin ba nito na hindi na tayo kailangang? Tingnan ang mukha ng tanggapan ng Tiangong. May tapang ang batang Bichen. Sinuportahan ko. Tiangong, palitan, ang tiyak na palitan at halimbawa ay nasa ibaba. Selyo ng opisina. Tiangong, tiyak na palitan ng mga benepisyo, halimbawa ay nasa ibaba. Anunsyo ng Qingyunzong simula ngayon.
Ang mga mataas na uri ng elixir ay ibebenta sa pampublikong auction sa kalagitnaan ng bawat buwan. Ang pinakamataas na nagbid ang makakakuha. Palitan, ang tiyak na palitan ng halimbawa ay nasa ibaba. Mababang uri ng elixir. Ang mga pil ng elixir ay maaaring ipagpalit ng mga kayamanan, espiritual na mineral, mga artifact, at iba pa. Ang mga tiyak na palitan ay nakasaad sa ibaba. Ang mga pil ng elixir ay maaaring ipagpalit ng mga kayamanan, espiritual na mineral, mga artifact, at iba pa. Ang mga pil ng elixir ay maaaring ipagpalit ng mga kayamanan, espiritual na mineral, mga artifact. Ang mga pil ng elixir ay maaaring ipagpalit ng mga kayamanan, espiritual na mineral, mga artifact, at iba pa. Maaari itong ibenta ng direkta, o sa pamamagitan ng auction, ang pinakamataas na nagbid ang makakakuha. Ang mga mataas na kalidad na pil ng elixir ay ibebenta tuwing buwan. Ang pinakamataas na nagbid ang makakakuha. Ang mga mataas na kalidad na pil ng elixir ay ibebenta tuwing buwan. Ang mga tiyak na palitan ay nakasaad sa ibaba. Ang mga tiyak na palitan ay nakasaad sa ibaba. Isang mataas na kalidad na artifact ay maaaring ipagpalit ng 3 bote ng mababang kalidad na pil ng elixir. 0 piraso ng espiritual na mineral ay maaaring ipalit sa 1 bote ng mababang uri ng elixir. Ang mga pilak at ginto ay ibabatay sa kasalukuyang presyo. Para sa mga detalye, tingnan ang anunsyo. Mababang uri ng elixir ay maaaring gamitin para bumili ng mineral, mga artifact, kaya't ito ay patas. Mga bagay, mineral at mga selyo ay patas din. Bubuksan ang bidding sa dagat ng buwan, ang pinakamataas na bid ay mananalo, kaya't ito ay patas. Simula ngayon, ang elixir ay ibebenta tuwing buwan, ang pinakamataas na bid ang mananalo. Ang pinakamataas na bid ang mananalo. Kanino mapupunta ang elixir? Talagang may malaking kinabukasan itong batang bitchen. Mula ngayon, dapat malaman ng buong mundo ng paglikha. Ang pangalan ng King Yunzong. Nandito ka na, Xiao Baije. Naghintay sa iyo si Li Gunyang. Ngayon, nagdala ako ng mga kayamanan mula sa aking guro. Pakisuri po. Sobrang dami nito, hindi ba? Ginseng at antler. Ang daming mamahaling elixir. Swerte tayo. 800 taong ginseng na espiritu. Sana magustuhan ni Ginang Li. Gustong-gusto. Sobrang gustong-gusto ko. Mula nang makuha ko yung mga magic tool noong huli, lalong tumibay ang kumpiyansa ng master. Noong mga nakaraang araw, ipinakita niya ng harapan yung mga magic tool na binigay mo. Yung mga kapwa niya na nagbintang at nanakit sa mga tagasunod niya. Bawat isa natakot. Hindi makapagsalita. Ang galing, Master, ang lakas mo talaga. Ito ay dapat ipagpasalamat kay Li Gunyang. Kung wala ang iyong kagamitan, kami ng aking guro ay nananatiling tahimik at nagtiis. Sumunod ka sa akin. Ipakikita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Ano ito? Itong Xuantai si Jin Lu at King Wenling Mulu. Partikular na ipinasa sa iyo ni Xiao Bichen. Ito ay isang sinaunang alchemical furnace na matagal nang nawala. Mas mahalaga pa ito ng 100 beses kaysa sa royal na furnace. Li, napakalaking utang na loob ko sa iyo. Wala akong maibabalik. Sa pagkakaroon ng 2 furnace na ito, tiyak na makakagawa ang guro ng napakagandang elixir. Huwag kang magmadaling magpasalamat. Mayroon pang iba. Narito ang ilang mga kagamitan na ibibigay ko sa iyo. Li Gunyang, huwag kang mag-alala. Mula sa araw na ito, ang mga elixir mula sa Shenong Valley ay bibigyan ka ng prioridad. Kapag mayroon na tayong alchemical furnace, ang kakayahan namin ng guro, kahit gaano pa man kahalaga ang elixir, ay hindi na magiging problema. Sige, hinihintay ko ang salitang ito mula sa iyo. Ingat ka, Yan Yi. Li, babalik na ako ngayon. Hayaan mong buksan ng guro ang pugon para sa paglikha ng elixir. Hoy, Ginoong Uyang. Sabihin mo kay Tito na pumunta siya sa tindahan ko. Kung may oras siya. Ano bang nangyari kay Jan? Li, walang masyadong importante. Medyo marami lang ang mga bagay. Lahat ay mga halamang gamot. Mga taon, mga 800 taon na siguro. Mga halamang gamot na 800 taon na. Miss Li, sigurado ka? Sigurado ako.
mga ginseng, cordyceps, at iba pang mga bihirang halamang gamot. Gusto nyo ba? Siyempre gusto. Mayroon din kaming nationwide na chain ng Chinese medicine shop ang Pamilya Aoyang. Darating kami ng tiyuhin ko agad. Palitan ng tasa ng tsaan ng prangkang prutas. Palitan ang mga gamot ng elixir. Lumalago ang negosyong ito. Lumalawak na ang aking lambat. Ginoong Lee, nandito na tayo. Totoo ito. 800 taong gulang na wild ginseng. Tiyo, kailan kita niloko? Lahat ng ito ay tunay na mga bihirang halaman. Walang kulang sa edad. Ginoong Lee, hindi mo alam. Ang asawa ko ay nagkaroon ng aksidente ilang taon na ang nakalipas. Naging isang gulay. Sa mga nakaraang taon, naghanap ako ng mga kilalang doktor. Gumamit ng mga kilalang gamot. Ngunit hindi ko siya maibalik sa katinuan. Ang mga pambihirang halamang ito ay napakatagal na. At may pambihirang bisa. Marahil ay makakapagligtas ito sa kanya. Simula nang makipagtulungan ka kay Miss Lee. Nakinig na si Uncle sa sinasabi ng matanda. Inalis na niya ang lahat ng mga sugal sa utang. Ngayon, gusto lang niyang mag-ipon ng kabutihan. Nangangarap siyang maagang magising si Ama. Maari niyong kunin muna ang mga gamot na ito ni Uncle. Kung magagawang gisingin si Ama, malaking bagay na iyon. Salamat, Yanni. Lee. Ayan, Lee. Ang mga halamang gamot na ito ay tinatayang ko ng mabuti. Ayon sa hatian ng kita, ang halaga sa merkado ay hindi bababa sa 200 milyon. Kukunin ng buong Aoyang pamilya. Ang presyo ay ayon sa pinakamataas na pamantayan. Hindi kita pababayaan. Masaya si Tito Gagawin namin ang sinabi mo. Ginoong Lee, narito ang tseke na 200 milyon. Kung ang mga gamot ay talagang epektibo, mayroon pa kaming karagdagang pasalubong. Masaya ang ating pakikipagtulungan. Ginoong Lee, kung ang batch na ito ng gamot ay talagang makakapagpagising sa aking asawa. Simula ngayon, ang buhay ko ay para sa iyo. Walang ibang usapan. Masyadong mabigat ang sinabi mo, Tiyo. Tayo ay mga kasosyo. Dapat tayong magtulungan. Ayan, Lee, talagang hindi maayos ang paraan ng pagtatrabaho ng Tiyo dati. Ngunit totoo siyang nagmamalasakit sa tiyahin. Kung magtatagumpay ito, tutuloy na ang puso niya. Kung makakatulong sa kanilang dalawa, isa rin itong malaking kabutihan. 200 milyon kasama na ang mga nauna. Hindi na ako mag-aalala sa buong buhay ko. Hello, ito ba ang direktor ng orphanage na si Chen? Ako si Lee Zhenzen. Miss Lee, matagal na tayong hindi nagkita. Mayroon bang kailangan? Director Chen. Naghahanda akong mag-donate ng 1 milyong yuan sa orphanage. Para sa rehabilitasyon at mga gastusin ng mga bata. Sa tingin niyo, sapat na ba ito? Kung hindi, magdadagdag ako. Sobra na. Lee, talagang parang budha ka. Kung malaman ng mga bata, hindi sila matutuwa. Director Chen, huwag kang ganyan. Nagsimula rin akong maghirap noon. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Umaasa akong makakatulong ako sa lahat. Hello, ito ba ang kagawaran ng edukasyon? Gusto kong magbigay ng pondo para sa mahihirap na estudyante na 3 milyong yuan. Para matulungan silang makapagtapos ng pag-aaral. Kung sakaling kailanganin ng paaralan ang karagdagang pondo sa hinaharap, maaari kong mag-donate ng walang bayad. Para makatulong sa bansa, ang pondo ay maipapadala bukas ng umaga. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Ginoo, ang iyong walang hanggang kabutihan. Kami ay taos pusong bumabati sa iyo mula sa lahat ng mga estudyanteng natulungan. Walang anuman, karapat-dapat lang. Ang pera. Hindi dala ang buhay, hindi rin dadalhin kapag pumanaw. Mas makabuluhan ang makatulong sa iba kaysa mag-ipon sa bangko. Kauna-unahang, narito na ako. Ay, narito na ang Diyos ng kayamanan. Umupo ka na. Panginoon, ito ang tasa ng tsaan na dinala ko ayon sa inyong utos. Maingat na ginawa ng aming artisan sa angkan. Tingnan mo kung bagay ito. Maganda, maganda. Mas pino pa ito kaysa sa mga prutas na pinggan ko. Xiao Bichen.
Talagang napakahusay ng galing ng mga artista ng Nayo ni Xiao. Salamat sa papuri, nakatatanda. Mayroon din akong magandang balita para sa inyo. Ngayon, ang angka ng Xiao ay may hawak na ng kapangyarihan sa larangan ng alchemy at paggawa ng kagamitan. Talaga, ang bilis naman. Matapos itatag ang King Yun sect, ang mga dekalidad na elixir ay laging kulang sa supply tuwing auction. Nagtutunggali ang Tiangong Pavilion at Fengking Pavilion sa pagbid. Walang sinuman ang may lakas ng loob na galitin kami. Sinubukan ng Tiangong Pavilion na magpadala ng tao upang agawin ang formula ng elixir. Ngunit nang makita ang mga kagamitan sa aming mga kamay, at ang kakayahan ng mga disipulo sa aming angkan, hindi nila nagawang kumilos. Ngayon, kailangan na lang nilang magbayad ng maayos para sa elixir. Napakabuti. Talagang hindi mo ako binigo. Lahat ng ito ay dahil sa iyong galing. Kung wala ang iyong elixir, ang Nayo ng Xiao ay patuloy na maghihirap sa putik. Tayo ay nagkakaroon ng kapwa-tagumpay. Nagtutulungan tayo. Ang mahusay na alchemist ay nakalikha ng pambihirang elixir. Diyos ko, 100 taon ng Shenong Valley. Isang panahon ng hindi pa nararanasan. Ang Jinghe, ang pinakamataas na kalidad na pil ng pagtatatag. Ito ay nagawa ng buong puso at dedikasyon ng aking guro. Guro, ang iyong kakayahan ay napakahusay. Ako ay humahanga sa iyo. Guro Bai. Talagang ikinararangal namin ang aming Shenong Valley dahil sa inyo. Pasensya na sa mga nakaraang pagkakamali. Umaasa ako sa pangunawa ni Ginoong Bai. Sa wakas ay nagtagumpay na. Sa wakas ay nagtagumpay na. Ha ha ha. Jing, nakamit mo na ang breakthrough. Hindi binigo ng disipulo ang inaasahan ng guro. Sa wakas ay nakalagpas na sa yugto ng Jayadan. Mula sa araw na ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang pamana ng ating guro. Jing, dapat mong ipagpatuloy at palaganapin ang ating guro. Bilang disipulo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang hindi mabigo ang tiwala ng guro. Sige, pumunta ka at makilala ang Diyosa. Walang kanya, wala sana tayong guro at disipulo ngayon. Nandito ka na sa wakas, Xiao Baije. Bakit hindi ka dumaan nitong mga nakaraang araw? Akala ko nakalimutan mo na ako. Pasensya na, Yan Yi. Li. Matapos maayos ang mga bagay ng guro, nag-focus ako sa aking pagsasanay. Kamakailan lang ako nakapag-breakthrough sa simula ng Jayadan. Kaya ngayon lang ako lumabas. Simula ng Jayadan. Ang galing mo, Kuya Xiao Bai. Salamat sa mahika ni Ginoo Li. Ngayon, tumaas ang prestihiyo ng aming sekta. Natutunan ng master namin ang isang napakahusay na pil. Kinakabahan ang buong Shenong Valley. Wala nang sinumang magmamaliit sa akin. Sekta namin. Ang ganda na itatag na ang King Yun sect sa panig ni Xiao Bichen. Nakuha ang kontrol sa mga gamot. Umaangat ang iyong sekta. Lahat ay may paggalang. Ang maliit kong supermarket ay talagang nagtagumpay sa 3 panig. 3 panig. Sa madaling salita, kayo ang may tungkulin sa laban. Ako ang bahala sa kita, perpekto. Ayan, Li. Ito ang bagong inihandang mataas na kalidad na elixir ng guro. Partikular na ipinadala niya ito para sa iyo. Sa hinaharap, ang mga elixir mula sa Shenong Valley ay bibigyan ka ng prioridad. Ay, nakakahiya naman ito. Sige, hindi na ako mag-aalinlangan. May posibilidad bang makapag-ensayo ako sa pagiging immortal kahit na ako'y isang karaniwang tao? Si Li ay may natatanging pisikal na katangian. Kahit na wala siyang espiritual na ugat. Ngunit ikaw ay may malalim na ugnayan sa Diyos. Kung makakahanap ka ng tamang pamamaraan. Marahil, nagbibiro lang ako. Ako, mas mabuti pang maging tapat na may-ari ng supermarket. Masaya na akong maging tulay para sa inyo. Mag-ensayo ng pagiging Diyos, hehehe, kumita. Kumita habang nag-aaral ng sining ng immortal, hehe.
Hello, sino yan? Si Li Zhenzhen ito. Si Ouyang Xiaoheng. Ginoong Ouyang. Ang aga-aga. Anong nangyari? Gising na ang tiyahin ko. Kagabi, nagising ako. Sinabi ng tiyuhin ko na tawagan kita para magpasalamat. Talagang napakabuti mo.